Oy, 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 oy. Good morning everyone. This is Dr. Ron, pambihira. Ito na naman tayo. Binabasa ko yung mga comments. Sa akin din sa dito sa page. Tapos ang daming nagagalit kasi minamandatory bakulam nga, di ba? Sari-saring kwento like for example, yung simbahan daw, hindi sila pinapasok kasi daw yung isang babae daw nakaupo na, tapos pinalabas daw ng simbahan kasi daw wala daw bakulam. Alam mo, totoo lang, kung gaya ng simbahan ninyo, wag na kayo magsimba. Saan ba nakasulat sa Biblia na tinuturo na pag wala kang bakulam, hindi ka pwede magsimba? Kung ang mga pari ninyo, mga pastor ninyo at kung ano man yan, mga evangelical yan o kung ano mang sekta yan, ayaw kayong papasukin, ayaw kayong pagsimbahin dahil wala kayong bakulam, ibig sabihin kasama sila sa system, kasama sila dun sa gumagawa ng kalokohan, ano? Alam mo yun, naikisa sila dun sa mga, kulit na anak ko Kulit ayun. Nagsumaglaro sa pool. Anyway, kung yung mga simbahan ninyo, ito nga sinasabi ko, mga simbahan ninyo ay may problema sa mga taong walang bakulam o yung mga taong ayaw talaga magpabakulam, hindi simbahan 'yan. Parte ng gobyerno 'yan, parte ng kulto ng gobyerno 'yan. Malaking kalokohan yung ginagawa diyan. Imagine mo yung babae daw nakaupo na sa simbahan, pinalabas daw kasi wala daw bakulam. So kung wala ka daw bakulam, sa labas ka lang daw magsisimba. Ito malupit. Isipin nyo lang, logic na lang pag-usapan natin. Logic na lang. So, kailangan, pag pumasok ka sa isang restaurant, sa ospital, sa kung saan man, simbahan, kailangan nakamask ka. Pero the moment pagkakain ka na, naupo ka, kakain ka na, pwede mo na tanggalin yung mask mo. Kung talaga nakakamatay ang Scooby-Doo na yan, at talaga kailangan natin mag-ingat lahat. Kasi, ay makakamatay nga, bakit nagtatanggal kayo ng mask sa labas? Di ba? Hindi naman nakasindok nakaka-protect ang mask. Ba't ka pa nagmamask kung hindi nakaka-protect? O ba't ka pa rin nagpapabakulam kung hindi naman pala nakaka-protect? Kung hindi ka naman, wala naman palang gagawin sa yung bakulam na yun, kung di maging salot sa lipunan, mag-discriminate ng kapwa-tao. Kung yan lang pala ang cost ng bakulam na yan, ano pang purpose? Di ba? Sino niloloko nyo? Sinong mga ginagago ninyo? Pati simbahan, kayo dyan sa Pilipinas, yung mga simbahan, yung mga pastor, pare, at kung sino man, na gumagawa ng katarantaduhan na to, di ba sinabi sa Biblia na pwede nyo gawin yung mga katarantaduhan na ginagawa ninyo? Di ba? Ito totoong nakakamatay. Odette. Ito na lang, Odette. Ilan na ngayon ang namatay sa Odette? Ilan ang namatay sa Odette ngayon? Tumataas. Nagkakaroon tayo ng mga census na tumataas na daw yung death rate ng Odette. Yan ang totoong nakakamatay. Bagyo, malakas na bagyo, ang totoong nakakamatay. Etong Scooby-Doo na to, asan na yung mga patay? Asan na yung mga patay sa kalsada, sa lansangan? Asan na? Wala naman, di ba? Asan na? Di ba? Patunayan nyo na nakakamatay yan. Patunayan ninyo. Kasi ang laking katarantaduhan na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, pati buong mundo. Kaya lang, ang Pilipinas kasi, naikiuso. Kung ano ang trending, doon ang Pilipinas. Ang laking katarantaduhan ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa mga tao sa Pilipinas na walang choice kundi magstay sa Pilipinas. Alam niyo yun? Ang laking katarantaduhan itong pagsusot ng mask, pagsusot ng face shield, etong bakulam ka ba o wala kang bakulam. Ang laking katarantaduhan. Di ba? It does not make sense. It defies all logic. Di ba? Tingnan nyo, eto na nga ang punto ko, tingnan nyo na lang yung bagyong Odette. Ilan ang namatay? Kasi totoong nakakamatay. Pero yung bakulam, nakatulong ba? Yung Scooby-Doo na sinasabi nila, nakakamatay ba talaga? Ang laking katarantaduhan ng mga doktor sa Pilipinas, ng DOH, ng mga ospital, ni Duterte, ng gobyerno na Duterte. Ang laking katarantaduhan. Ini-enslave nila yung mga tao kasi nga gusto nila nakikisa sila sa world order, di ba? New world order ang gustong gawin ni Duterte.
Kasi nga, gusto ni Duterte, gusto yata itong gagong to na maghari dyan. At the same time, talagang pahirapan at patayin yung maraming Pilipino. Depopulation agenda, di ba? Alam nyo, kung hindi nyo pa nakikita itong mga bagay na to, ang bobo mo, ang tanga mo. Ang bobo mo, ang tanga mo. Kung hindi mo pa nakikita itong mga bagay na sinasabi ko, hindi mo nagigets itong logic na sinasabi ko, ang bobo mo, ang tanga mo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Wala na akong masasabi sa'yo kundi ang bobo mo, ang tanga mo. Di ba? Kung ayaw mo para makita to, ang bobo mo, ang tanga mo. Kasi obvious na eh, nasa harapan mo na eh. Imagine mo pati simbahan, nakikisakay. Anong gago ng mga pari na yan? Ang gago ng mga pastor na yan? Kung sino may gumagawa ng mga katarantaduhan na yan sa Pilipinas, imagine mo pag wala kang bakulam, sa labas ka magsisimba, wag na kayo magsimba, uy. Hindi man kayo makakarating sa langit just because nagsisimba kayo lagi. Wala sinabi sa Biblia na dahil lagi ka nagsisimba, makakarating ka sa langit. Wag na kayo magsimba kung ganyan ang simbahan nyo. Wala kayong katarantaduhan yan. Di ba? Logic. Please lang po, gamitin nyo yung utak ninyo. Konting pagmamasid na lang. Konting logic lang. Konting common sense lang po. Kasi nakikita nyo naman eh. Yung bagyo nakakamatay. Pero itong Scooby-Doo na to, walang mapoprove na namatay talaga dahil sa Scooby-Doo. Sasabihin naman ibang tao, ako nga, Dok, nagka-Scooby-Doo ako, Dok. Dat maniwala ka kasi Dok, nagka-Scooby-Doo ako. Pati yung pamilya ko, Dok, nagka-Scooby-Doo. Kailangan maniwala ka doon kasi nangyari sa amin yan, Dok. Naniniwala kami dyan. Namatay ka? Namatay ka? Diba? Lahat ng tao, sa isang punto ng buhay niya, ilang punto ng buhay niya, pwedeng matrangkaso. Kaya lang, ginagawa nila, imbis na trangkaso ang diagnosis, is Scooby-Doo. Diba? Ang laking katarantaduhan na ginagawa ng mga doktor ng mga ospital sa Pilipinas. Ang laking katarantaduhan na gaya-gaya sa Amerika, pero galit sa Amerika. Pumapanig sa China. Kung hindi mo nakikita itong mga bagay na to, ang bobo mo. Sinasabi ko sa inyo, everyone na nakikinig ngayon dito, nakapanood dito, o makakapanood dito, i-share nyo to sa family and friends ninyo. Kung yung mga family and friends ninyo nagbubulag-bulagan at talagang bulag, i-share nyo to sa family and friends ninyo. Ngayon kung talagang nagbubulag-bulagan sila at talagang ayaw talagang makinig, wala tayong magagawa. Pero ang magagawa nyo para sa kanila, i-share nyo tong videos na to. I-share nyo sa family and friends ninyo para malinawan sila. Dahil ang laking katarantaduhan ang nangyayari sa buong mundo, pero mas OA o exaggerated pagdating sa Pilipinas. Ang laking katarantaduhan ng Duterte administration na pumapanig sa China, pero galit kuno sa US, pero ginagaya ang style ng US. Kung hindi mo nakikita itong mga bagay na to, ang tanga mo, ang bobo mo, wala kang common sense, wala kang mata, bulag-bulagang ka. Diba? Imagine mo, kung talaga nakakamatayan, hindi ka pwedeng magtanggal ng mask mo, hindi ka pwedeng magtanggal ng protective gear mo. Pag lumabas ka, hindi ka pwedeng kumain sa labas. Hindi ka pwedeng kumain sa labas. Kung talaga nakakamatay yan. Kung talagang grabe, nakakahawa yan. Hindi ka pwedeng lumabas talaga. In fact, kung talaga nakakamatay yan, marami nang patay sa kalsada, lalo na yung mga homeless, lalo na yung mga pulube. And yet, pinipilit nila itong bakulam na to. Kasi nga sabi nila, pag nabakulam ka, mas protektado ka. Really? Mas safe ka sa bakulam? Really? Ba't takot na takot kayo sa kagaya namin na walang bakulam? Kung protektado pala kayo. Ano nangyari sa protection nyo? Ang tatanga ng mga putang. Ang bobobo. Diba nagtatanga-tangahan? Pakonyo effect. Ay, basta kami nabakulam na kami pasosyal. Tangina. Ang gagago. Pakonyo. Ang Pilipino gaya-gaya. Ang masama sa Pilipino pag gumaya OA, exaggerated. Ang Pilipino, you give them something good. Bigyan mo ng isang magandang bagay ang Pilipino, magandang system, magandang pamumuhay, magandang bagay. Gagawa ng katarantaduhan ang maraming Pilipino para babuyin yung binigay mong magandang bagay. Yun ang totoo niyan. Gagawa ng katarantaduhan ang Pilipino para makapagnakaw, makapanlamang, at kung ano-ano pa. Para makagawa ng pera, magtatanga-tangahan. You give Filipinos something good, they'll find ways to fuck it up. You give Filipinos something good, they'll find ways to fuck it up. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Nagkaroon ng scamdemic kuno. Scamdemic. Right? Anong ginawa ng mga Pilipino? Anong ginawa ng administrasyon ng Pilipinas?
Ay, nako, kulong natin yung mga tao. Hayaan mo sila mamatay. Anong ayu-ayuda? Walang ayu-ayuda. Magbibigay tayo konti ng ayuda, pero pag bricks ang bahay mo, pag maganda bahay mo, hindi ka abutan ng ayuda. Walang ayu-ayuda. Mamatay kayo dyan. Di ba? Ang Pilipinas ngayon, totoo lang, napaka-hopeless. Napaka-hopeless ng Pilipinas ngayon. Ang daming tarantado sa Pilipinas. Nagsimula ng mga namumuno hanggang doon sa barangay tanod na wala namang alam. Umaarting eksperto, hindi ma-eksperto. Diba? Common sense. Common sense na lang. Ulitin ko ha. Kung kailangan mag-mask, kasi baka mahawa ka, ba't mo natanggal mo yung mask mo pagkakain ka na sa Jollibee? Pagkakain ka na sa labas? Bakit kailangan tanungin ka kung nabakulam ka na sa simbahan? Sinabi ba sa Biblia yon? May karapatan ba magtanong ang mga pastor, pare, at kung sino-sino pa? Hindi na nila alam ang hangganan ng authority nila. Ang mga pastor, ang mga pare, hanggang simbahan lang kayo. Huwag kayong mag-expertuhan dahil hindi kayo expert. Right? Si Duterte, lawyer yan. Si Duterte, lawyer yan. Anong alam niyan sa medical? Gagong yan. Yung matandang niya, hindi pa mamatay ang gagong yan. Kung hindi mo nakikita itong mga bagay na sinasabi ko, ang tanga mo, ang bobo mo. Ano pa bang kailangan ko sabihin? Di ba? Kayo ba may tiwala pa sa mga doktor dyan? Kayo ba may tiwala pa sa mga hospital dyan? Sige, taas nyo kamay nyo. May tiwala pa ba kayo sa mga doktor at hospital dyan? Taas nyo nga kamay nyo, may tiwala kayo. Sige. Wala na, di ba? Wala na. Bakit? Ba't wala na kayong tiwala sa mga doktor dyan sa mga hospital? Kasi alam nyo, ginagago lang kayo. Alam nyo, itong scamdemic na to tapos na, matagal nang tapos. Di ba? Kita nyo yung mga umuusig sa akin dati. Kung ano ang tinatawag sa akin, di ba? Ano ngayon? Naglabasan ng katotohanan, di ba? Tapos si Adam Betlog, wala na, di ba? Wala si Adam Betlog. Di ba? Yung mga nanguusig sa akin, mga doktor-doktoran niya na expert daw sila. Ano na nangyari? Hindi na kaya pangatawan yung sinasabi nila, di ba? Kasi logic dictates na kung ano yung nakikita mo nangyayaring totoo, nakakamatay ba talaga to? Asan yung mga patay? Asan yung mga bangkay? Puto ko kayo sa ICU. Ikaw kaya, Dokran, maglakad ka kaya sa ICU. Puta, kung talaga nakakamatay yan, hindi ko alam maglakad sa ICU. Mga gago ba kayo? Kung talagang nakakamatay yan, sa kalsada pa lang, makikita ko ng patay yan. Di ba? Kita mo yung Odette, nakakamatay. Ano nangyari? Ang daming patay sa kalsada, di ba? Ang daming bangkay sa kalsada, di ba? Kasi yung Odette, yung bagyo, nakakamatay. Ang daming patay ngayon sa kalsada, sa probinsya, di ba? Sa Visayas area, di ba? See what I'm talking about? Kung talaga nakakamatay yan, asan ang bangkay? Asan yung mga namatay? Di ba? Dineklara lang ng mga doktor kasi mga doktor ang mga expert. Mga doktor sa Pilipinas na putyo-putyo graduate sa mga putyo-putyong school. Kami ang expert. Dinikta namin na kami ang expert. Kaya pag sinabi namin COVID dyan. Mga gago. Kung hindi nyo nakikita to, sinasabi ko, ang tanga ninyo, ang bobo nyo. Kung hindi nyo nakikita to, mga pinagsasabi ko, ang tanga nyo, ang bobo nyo. Ilang masasabi ko sa inyo. By the way, huling salita, kung ang simbahan nyo ganyan, Brad, nabakulam ka na ba? Kasi kung hindi ka pa nabakulam, sa labas ka magsasamba. Kung ganyan simbahan nyo, huwag na kayo magsimba. In fact, huwag kayo mag-abuloy. Huwag kayo magbigay ng offering. Huwag nyo suportahan yung simbahan na ganyan. Huwag nyo suportahan yung mga pastor na ganyan. Huwag nyo suportahan yung mga pare na ganyan. Huwag nyo suportahan yung mga simbahan na nagtatanong sa inyo kung nabakulam kayo o hindi. Kasi ang bakulam, para sa akin, hindi yan ginagamit sa simbahan. Malaking katarantaduhan yan. Yung mask na yan, malaking katarantaduhan yung mask na yan. Buong mundo nag-move on na, Pilipinas hindi pa na maka-move on. Ang gagago, ang tatanga. Anyway guys, this is Dr. Ron.